Si Pangulong Marcos, ngingiti-ngiti pa eh. Hindi ko ugali yung tumatakbo sa problema. Correct. Hinaharap ba ni Mr. President ang problema? Hinaharap naman. In fact, ito yung latest na problema. Lahat po ng problema hinaharap niya. Matigas po siya pag nagsalita sa mga problema. Ha? Mula po sa problema sa mga hoarders. Lagi niya po yung binabanggit sa ano, 'di ba? Sa kanyang mga speech sa lalong-lalo na rito pag mga State of the Nation address, SONA niya. Lahat po ng problema hinarap niya. Ang problema, Mr. President, ang tanong, may nalutas ba kayo? Sa mga pagharap ninyo ng problema, may nalutas ba kayo na problema na kinaharap ng Pilipinas? Ang sabi lang naman ni Mr. President, hindi ko tinatakbuhan ng problema. Ibig sabihin, hindi siya tumatakbo sa problema, hindi niya lang alam kung paano lulutasin. At napakahirap po kung ang problema na talaga ay kayo na. Di ba? Halimbawa, pagbigay tayo ng halimbawa, yung flood control, tinakbuhan niya ba? Pumunta pa nga siya ron sa mga ghost project eh. Di ba? Eto. Isang araw walang nagawa rito. Ang sabi rito completed. Okay na okay tayo. Kaya sabi niya, nanawagan siya na, ano yan, mahiya naman kayo. Iimbestigahan namin kayo. Kala mo talaga no? Umiikot pa eh. Nakita niya yung gumuho dun sa may Benguet. Pinupuntahan talaga. Pagkatapos ng mga photo ops, ano na nangyari? Meron pa rin. Nagtatag pa rin ng ICI. Di ba? Kaya talaga akala mo talaga lulutasin eh. Ngayon po, ano na nangyari sa ICI? May sinabi pa siya, maraming magpapasko sa hindi magiging masaya ang Pasko. Maraming raw hindi masaya ang magiging Pasko. Yan yung sinasabi natin, Mr. President, sagana kayo sa talkies. Sagana kayo sa salita. Lahat, wala kayong inuurungan. Lahat ng problema, kaya nyo lulutasin ninyo. Hindi nyo po ba naisip man lang na lahat ng pinakamalaking korupsyon naganap sa panahon ninyo? Ang pagbalik ng droga naganap sa panahon ninyo. Ang lahat ng malalaking suliranin ng bansa naganap sa panahon ninyo. Ngayon naman, pinoproblema naman niya yung walang pumapasok na turista. Lahat talaga, sinasabi niya lahat eh. Tinutokes niya lahat. Alam niya lahat ng problema eh. Etong mga problema ng mga OFW, hindi natin uurungan yan. Hindi natin tatakasan yan. Walang tatakbuhang problema. Wala nga pong tatakbuhan. Wala rin po kayong nilulutas. Ang gusto sana namin, Mr. President, alam ninyo yung problema, alam rin yung lutasin. Hindi sila sumaya. Tama si Pinoy ako eh. Hindi sumaya ang Pasko nila. Sobrang saya. Nakulong. Ang point lang, Mr. President, baka naman kaya ka hindi tumatakbo sa problema. Ha? Baka ikaw na yung problema ng Pilipinas, Mr. President. Talagang hindi mo talaga matatakbuhan ng problema kung ikaw ang is either yung pamumuno mo ang problema o ikaw mismo. Di ba? Halimbawa, Mr. President, eto po, kitang-kita natin na walang silbi yung ICI, ipinatigil ninyo yung investigasyon na may silbi, yung kay Marcoleta na Blue Ribbon, ipinalit yung investigasyon ni Ping Lacson na non-investigation. Yan ang kalutasan nyo ng mga problema, Mr. President. Palitan yung matinong
matinong nag-iimbestiga ng walang imbestigasyon? Ah. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, baka kaya hindi mo matakbuhan ng problema, Mr. President, dala-dala mo. Baka baka ikaw mismo ang problema, Mr. President, 'di ba? Kasi papaano makakalusot 'yan yung mga katulad ng brownout, simulang-simula pa lang, sinalubong kaagad siya ng mga brownout sa NAIA, ano ng tinapay imbis na malutas yung brownout sa NAIA. Alam niyo po, dahil po galing tayo sa Duterte po, no-no po 'yan, eh. Wala po kayo nabalitaan na nag-brownout tapos nasundan pa ng brownout at nasundan pa. Kaya po dahil akala ng mga senador, ang tatapang ng mga senador, akala nila panahon pa tayo ni Duterte, no? Nung nag-brownout sa NAIA, natatandaan ko lang, Mr. President, unang brownout sa NAIA, aba, ang sabi ng mga senador, heads must roll. Heads must roll daw, eh. Walang gumulong na ulo, eh. Nasundan pa ng brownout ulit. Wala na nagsalita na heads must roll. Napahiya sila, eh. Walang nag-roll na head, eh. Nasundan pa ulit ng brownout. Akalain mo yun? Buong panahon ni Duterte, walang ganyan. Nasundan pa ng kung ano-anong katarantaduhan sa NAIA. Meron pang nasira yung mga, ano ba yung nasira nung sa, simula pa lang ng presidency ni Mr. President, ha? Oh. Baka yung mga inaction mo, Mr. President, mga maling aksyon. O paano niya nalutas yung problema na NAIA? Pinenta na lang. Yung operasyon na NAIA ay pre-nibitize na lang. Hindi kayang lutasin yung simpleng mga brownout. Benta na lang natin yung operasyon na to kay Lusyutan. Hindi pala Lusyutan. Kaya San Miguel Corporation. Ba? Okay. Meron pa pala. Yung ano pa pala, surot at daga. Yung pala ang ultimate goal lang, ibenta. Putya, kaya pala sunod-sunod ang brownout, pati mga radar nasisira, meron pang daga at surot. Sikat na sikat tayo, eh. Nabalita sa buong mundo, eh. International airport. Pala ibebenta lang, oh. Pangklase talaga, eh. Ano na nangyari sa ano? Kailangan natin ng pera, Mr. President. Ngayon natin kailangan ng pera. Asan na yung pinagbentahan ng ginto? Asan na yung Maharlika Fund? Unang-unang mga proyekto, Maharlika Fund. Maghagilap ng pera. Putya, mga mukhang pera talaga yung nasa gobyerno, eh. Yan ang problema. Baka kayo ang problema, hindi mo talaga matatakbuhan ng problema, Mr. President. Tama ka. Dahil baka ikaw na ang problema ng Pilipinas.